Marami natin mga Bibles sa atin. Peso, Kapitulo 5, Kapitulo 15. Record na. Ephesians chapter 6, verse 15. Ephesians chapter 6, verse 15. Upo daw siya. Ito niya, nakakita na. Basahin natin ang sabay-sabay in verse 15. Ephesians chapter 6, verse 15. Ready? Again. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ibang medio ng kapayapaan. So ating paksa, the gospel makes us ready. The gospel makes us ready. Pagagaw ang ebanghelyo ang magpahanda sa atin. Okay? Ang ebanghelyo ang nagpahanda sa atin. Itanong na balik niyo sa inyong mga sarili. Pag dumating yung pagkakataon na tinanong mo sa sarili mo yung ganitong tanong. Bakit kaya yung mga Kristiyano nakakapagpatuloy silang sumunod sa Panginoon Jesus? Tapos yung iba hindi. Natanong mo na ba yun sa isip? Magkaroon ba ng pagkakataon? Itanong yan. Bakit? Naman. Itong mga taong ito, itong mga Kristiyano dito, kahit pahirap, patuloy pa rin sila kanina. Tapos yung iba, umuna. Nag-iba pa na sila. O baka hindi pa. Baka ngayon pa lang. Ngayon mo pa lang siya mapag-iisip. Anyway, mahalagang tanong. Bakit mahalaga? Hindi ka nagpapatuloy. Tapos get all first. Kasi totoo, kapag ang tao hindi nakakilala sa Panginoon, okay, natin mahal ng palataya o Kristiyano, siya ay papasok at papasok talaga. Tinatawag natin pattern. Papasok siya sa labanan. Mayroong spiritual pattern. Doon siya makaka-encounter na siya ay tutoksuhin ng diabo. Ano doon yung pagsubok na haharapin niya, ibigay sa kanya ng Diyos para maging matatag sa kanyang pananampalataya. Nandiyan yung mga panalangin na idudulog mo sa Panginoon kaso hindi pa sinasagot ng Diyos. Kasi gusto niya, kapag ikaw ay nanalangin, maging consistent, persistent.
persevere. Persevere ka. Kasi yung na. Minsan, Kristiyano, hindi lang pakuha yung sagot. Ayaw din. Sumusubo. Hindi niya nakikita na gusto ng Diyos magpatuloy ka. Araw at on darating ang kanyang mga pagdurusa, suliranin, mga problema, magbigat, napasanin. Ito ang paharapin ng isang Kristiyano. Napapadaming hamon sa buhay. Mga challenges sa buhay nito. Sabi ko, rin na. Kaya siguro sila nagibang. Kaya siguro sila pinanghinaan. Pero, on the other side, meron din naman, kahit ang dami nang dumaan sa buhay nila, ito pa rin katayo. Ito pa rin. Nagpapatuloy sa pag-report sa Panginoon. Alam niyo, minsan ang problema, hindi dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Ako niyo, minsan, hindi problema yung hindi ka nananampalataya sa Diyos. Ang problema kadalasan ay ito. Hindi kasi tayo handa sa anumang spiritual factor. Yun ang problema. Hindi tayo nakahanda sa anumang hamon na maaari natin harapin. Ang kung pamilyar naman sa iyo, pag sinabi kong sundalo, at nakakita na tayo ng isang sundalo. At ang isang sundalo, hindi siya haharap sa laban nang hindi siya handa. Nang hindi siya nakaprepare sa lahat ng kanyang kakalabanin. Ganon din sa atin ng mga Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi siya makakapagay sa buhay na maraming pagsubok, maraming challenges sa buhay na ito kapag hindi siya makakapagay. Kapag hindi niya isinukot yung ibinigay na baluti sa kanya, sa atin ng Diyos. So, nung nakaraan, napag-aralan natin, diba, yung verse number 14. Doon natin nakita yung tikis ng katotohanan, yung belt of truth, and then nakita rin natin yung baluti sa tingin ng katwiran, yung tinatawag na breastplate of righteousness. Nakita natin yung kahalagahan ng iyon, ng dalawa na iyon sa buhay ng isang mananampalataya. At ngayon naman, pag-aaralan natin, ipakita natin yung sumunod na bahagi ng baluti ng Diyos sa verse 15. Biglan na natin at muling babasahin. Ang sabi, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So, ginawa dito ngayon ni Pablo, ibinaling niya yung yung atensyon ng mga taga-Epeso. Pagka binigyan mo sa mga Epeso, yun yung ngayon na Turkey. So, binaling ni Pablo yung ating atensyon sa paa ng isang soldado. At bilang isang soldado, kailangan niya ng tamang kasuotan, tamang footwear, tamang sandals, sandalyas, o sapatos, para siya ay makatayo ng matibay o ng
may balance at para siya ay maging handa sa anumang laban na kanya kaharapin. So, bawat Kristiyano kailangan na maging handa sa laban at ito'y mula sa Ebanghelyo ng kapayapaan na binanggit din sa ating text. So, bawat Kristiyano kailangan ang preparasyon na nanggagaling sa Ebanghelyo ng kapayapaan. So, tandaan natin na ang Ebanghelyo, hindi lang siya basta mensahe na nagligtas sa atin. O ang Ebanghelyo ni Jesus Christ, hindi lang siya yung mensahe na nagligtas sa atin. Pagpus, Ebanghelyo, yan ay mensahe para sa atin na tayo ay maging handa sa laban. Okay? Yan ang gamit ng gospel. And number 1 sa ating pag-aaral, ready to stand. Ready to stand. Sabi ni Pablo sa verse 15, kung kayo may hawak ng English version, sabi doon, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung word doon na shod, S-H-O-D, ang ibig sabihin nun ay yung paa ay kumbaga siya ay talagang equipped. Siya ay mayroong fit na suot na sapatos o sandalyas. Yung mga sandalyas noon talagang balot siya ng nakabalot talaga. Para siyang meron siyang palis, parang pansong nakaprotekta sa kanyang paa. Tapos yung kanyang sandalyas, may mga mga spike. Parang mga tawag doon. Parang pagka lumakad ka, may kape. Talaga siya. Pero parang siyang boots. Nakita na kayo ng boots. Kaya pagka nalakad ka, pag-ipaglaban ka, ang suot ng sundalo, para saan? Para hindi ka basta-basta matamaan. Hindi ka basta-basta matasaktan. Lalo pagka dumaan ka sa mga rock road, dumaan ka sa mga matitinig. Baka madaan ka sa damuhan na may tinig. Yung parang yung dahon na mga tinig-tinig. Hindi ka basta-basta masusugatan. Kapag ibinibigay ng suot na sapatos o sandalyas o boots na ito ay protection. So, ibig sabihin ng shod, sabihin na ang iyong paa talagang equipped. So, para sa isang Roman soldier, ang sandalyas ay mayroong mahalagang purpose. Ang purpose ay para siya ay nasa tamang balance. Stable. Para siya maging stable. Para maging ready sa labanan. Kapag wala yun, hindi niya suot. Madali siyang matutupak. Madali siyang knockdown ng kanyang talong. Kanyang kaaway. Pag hindi niya yung suot-suot. Kaya nga si Pablo dito sa ating pinag-aaralan ng chapter, paulit-ulit yun na binanggit ni Pablo na tumayo para kayo makatayo. At nakita nga natin sa verse 11,
sa chapter 6, again, Ephesians chapter 6, verse 11, ang sabi doon, isuot ninyo ang buong kasukotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal, makatayo laban sa mga panganib. Chapter. Binanggit din niya sa verse 13, yung same term doon, ng word, kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal, makatayo. Yan. Sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. At dun sa verse 14, nakaraan nga natin pag-aaral, sabi niya doon, kaya't tumindig kayo. Stand, therefore. So malinaw dito yung yung aral para sa atin. Ang mananampalataya, kailangan niyang manatiling nakahanda. Nakahanda siya palagi sa laban. Yun ang klaro sinasabi o paulit-ulit na pinabanggit sa atin na Apostol Pablo, kanyang iniutos palagi ang sunod. Natandaan din natin na kaya meron tayong abilidad na makatayo, hindi yun dahil sa atin. Sinabi ni Pablo, malinaw din sa verse, na kailangan natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Yun ang pinakakailangan natin. Na itong kapayapaan na ito, hindi ito ibig sabihin na hindi na tayo haharap sa anumang kabigatan sa buhay. Hindi na tayo haharap sa mga pagsubok pag sinabing kapayapaan. Ang ibig sabihin nito, yung kapayapaan na binanggit dito, yung gospel of peace. Ang ibig sabihin ng mga salitang yan, tayo yung dating kaaway ng Diyos. At dahil sa ginawa ni Yesu Cristo, wala yun. Kumbaga, hindi na tayo kailanman kaaway ng Diyos dahil sa ginawa ni Cristo. Hindi ibig sabihin yung salita doon, the gospel of peace. Sabi ng Romans 5, verse 1, titignan natin. Sa ating mga Biblia, Romans 5, verse 1, kaya yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya, gospel of peace, ito sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang Diyos nagbigay siya ng ating pinaka-kailangan. Tayo minsan ay nahiwalay sa Kanya. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating nagawang pagkakasala sa Kanyang harapan. Ngunit dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ginawa niya, dahil din sa Kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay mula sa mga patay, yung ating relasyon, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nanumbalik, na-reconcile, na-restore dahil kay Kristo. Sabi ng Colossians 1 verse 20, na sa ating kapayapaan, sabi doon, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Through the blood of His cross. Kaya ito yung dahilan eh. Kaya tayo'y handa na makipaglaban. Tayo'y handa para upang tayo'y makatagal
makakatagal ka kasi nauunawaan mo yung mabuting balita. Yung gospel of peace. Pagka meron kang tinatawag na matibay na pundasyon, kaya ka makakatagal. Nauunawaan na hindi ka nakalaban o kaaway kailanman ng Diyos dahil kay Yesu Cristo. Meron ka ng matibay na relasyon sa Kanya. Ano na po? Sipin ninyo yung isang mataas na building. Isang mataas na building. Yung building, kaya naman siya nakakatayo, eh hindi dahil sa kanyang appearance o yung kanyang itsura. Ang ganda, napagtigang mga ganda. Tapos dumating ang malakas na hangin o malakas na pagyanig ng lupa. Hindi siya basta-basta tutumba o magbubuho dahil hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang pundasyon. Pero siyang maayos, matibay na pundasyon. Kumbaga, yung magandang building na yan na sinasabi natin. Kaya siya nakatagal, naging stable siya dahil wala siyang matibay na pundasyon. Pero yun mo, pagka yan mahina, pag hindi maayos ang pagkakagawa pundasyon, dumaan ng punos, madali yan bubulo. Madali yan matutumbang. Ganun din sa atin, ng mga mana ng panatay. Kailangan ng isang Kristiyano ang matibay na pundasyon. At yun ang Yesu Cristo. Siya, yung gospel, siya yung mabuting balita. Siya nga yung Prince of Peace. Yung kapayapaan ang ating Panginoong Yesu Cristo. Ngayon, huwag mong isipin. Kasi maraming tao ganito ang kanilang pag-iisip. Kanilang plan. Yung mga tao, sinasabi nila, stable sila. Stable. Parang hindi sila basta-basta maatitingan. Sinasabi ng ilan, stable sila kasi meron silang maayos na trabaho. Stable. They have a stable job. Stable sila kasi meron silang ipon, meron silang pera sa bangko. Okay sila, secured sila, stable sila dahil meron maayos naman yung kanilang pamilya. Stable sila kasi wala silang sakit. Maayos yung kanilang katawan o yung kanilang kalusugan. Pero, tandaan mo to, lahat ng mga bagay na yan, maaari sa anumang sandali magbago. It can change. Maaaring magbago ang lahat ng yan. Bakit? Kasi, pwede ngayon may maayos na trabaho, pero sa susunod ng mga panahon, pwede magbago. Yung ipon mo ngayon, mauubos. Yung yung kalusugan, maaaring tamaan ka ng sakit. Karoon ka ng malukha, parang dati. Kung yung iyong katawan ay nag-deteriorate, nangihina, hindi tayo yung palaging malakas. Yun ang sinasabi natin. May mga tao nagre-rely sa mga ganun. Pero dito sa ating pag-aaral, sana makita natin na meron lamang tayong isang pundasyon. Kaya tayo ay makakatagal. Kaya tayo ay makakatayo sa anumang laban o dagok o hamon sa buhay na ito. Alam niyo kung sino? Alam niyo kung paano?
Ano ang paraan para tayo makatayo? Makakatayo ka dahil sa Ebanghelyo ni Jesucristo. The Gospel of Jesus Christ. Yun ang iyong pundasyon. The Gospel. Alala ko tuloy yung kantang The Solid Rock. Madali yung kantang. Nung sa chorus, sabi ko, on Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. So, yun ang kanta eh. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kaya kapag ikaw ay nakatayo kay Kristo, meron kang matibay na pundasyon at yun ay si Kristo. At yun ang Ebanghelyo ni Kristo. Makakatayo sa laban. Anumang laban ang sa buhay. Kaya doon mo ngayon marirealize, oh nga, bakit yung ibang mga mahal ng palataya, nakakapagpatuloy sila maglingkod sa Panginoon. Tapos yung iba, hindi. Doon mo ngayon masasagot, kasi hindi sila nakatayo kay Kristo. Wala silang matibay na pundasyon. Hindi nila pundasyon si Kristo. Kaya hindi sila nagpapatuloy. Kaya hindi sila nakakatagal sa anumang laban. Kaya pala, kahit anumang bato sa buhay, itong tao ko, magpapatuloy pa rin sa Panginoon. Kasi, meron siya makikita. So kaya tanong sa atin, ngayon, baka nakatayo? Yun lang, pero simple. Saan ba nakatayo? So, ito ang makakasagot. Number 2, ready to go. Ready to go. Handa para kumayo. Yan sabi ni Pablo at sa Ephesians chapter 6 verse 15, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo na kapayapaan. Sabi ko nga kanina, ang sandalyas, yan ay gamit para ikaw ay manatiling nakatayo. Pero hindi lang yan ha. Ang sandalyas, kapag suot mo yan, yes, suot mo siya para maging ready ka. Pero isinuot mo yan, hindi para manatili lang. Saan? Inihahanda ka rin ng sandalyas para gawin yung susunod mong hakbang. Hahayo. Okay. So, ang sundalo, siya, upper, sukot, sapatos. Yung sundalo, na handang makunig sa kanyang pinuno. Handang sunod sa kanyang commander. Ano man ang sabihin sa kanya, ano man sabihin sa kanya kung saan siya pupunta o kung saan siya dadalhin. Kanyang utos sa kanya. Ganun din. Ang Ebanghelyo, naghahanda sa Ebanghelyo para tayo makatayo at upang tayo ay makatayo. So yun ang Ebanghelyo ng kapayapaan na sinasabi dito. Apostol pa. Na yung kapayapaan na yun, kapayapaan na meron tayo kay Kristo, hindi ito ibig sabihin na ililihim natin or itatago natin yung mabuting balita niya. Sinasabi niyan sa atin
ibahagi mo siya. Ibahagi natin, ibahagi natin ang mabuting balita. Dahil alam natin na tayo ay na panumbalik, na restore, na reconcile yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, ito yung pagkakataon natin para ito'y magbahagi din naman natin sa iba. May binanggit sa Romans chapter 10 verse 15. Ang sabi doon, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Napakaganda daw. Nagpoproklama ng mabuting balita ng kapayapaan. Kaya tayo hahayo kasi mayroong ipinagkatiwalang mensahe sa atin. Di ka naman hahayo dahil meron kang sariling mensahe. Hahayo ka, lalabas ka, lalakad ka, dahil si Kristo, meron siyang ibinigay na mensahe sa atin at tayo tinawag niya para ito ibahagi natin sa iba. Yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? Sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa kanyang paglukan ng kanyang ama. Sabi niya, go ye therefore, teach all nations. Yan sabi niya. Hindi lang sinasabi niya sa atin. Kaso, yung mga tanong siguro ito rin yung tanong sa na tayo, na mga Kristiyano. Yung tanong na, gusto kong mag-share. Kasi gusto kong magbahagi. Kaso, pastor, di ko alam paano. Di ba? Minsan gano'n Kaya minsan yung iba sa atin, invite ko na lang siya. Daling ko na lang siya sa church para makapakinig siya sa ng salita. Pero ito pa rin, yung ikaw mismo yung nag-share. Diba? So, bigyan ko yung technique. So, ito una. Pakilala mo ko si Manjos. Yun ang una. At ipakilala mo muna ang Diyos bilang Diyos na banal. God is holy. Pagka-holy, sabihin, napupuot ang Diyos, ayaw niya ng kasalanan. Napupuot siya sa kasalanan. Yun ang sabi ng Isaiah chapter 6 verse 3. Diba? Kung nakita ni Isaiah ang Diyos, napanggit niya, holy, holy. Yung mga akil, yung sabi, holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Ang Diyos. Pag-aralan mo. Naliksikin mo. Kabanalan ng Diyos. Then second, ang tao makasalanan. Man is sinful. Ang tao ay makasalanan. Yun ang problema Problema yon na dapat maunawaan ng tao makasalanan. Siya ay makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Sabi ng Romans 3:23, non-righteous, not one. Then Romans 6:23, ang lahat ay nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon ka na ngayon papasok sa pangatlo. Yung solusyon ay si Christ. Ang yung ating tagapagligtas. Si Kristo, doon mo na ngayon i-share yung mabuting balita. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, while we were yet sinners, Christ died for us. I-demonstrate ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo. Anong tayo makasalanan pa, si Kristo yung matay para sa atin. And then panghuli, 4 lang. Pwede mo sabihin. 4, ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi at manampalataya. So kailangan tumugon ng tao sa Diyos. Tumugon ang isang makasalanan
sa Diyos na siya ay magsisisi at talikuran ng kanyang mga kasalanan at sasampalataya kay Hesus Kristo. Lamang. Yun ang paraan. Ang sabi ng Mark chapter 1 verse 15, behold, the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Yun ang sabi ng Mark chapter 1 verse 15. Ang sabi rin ng Acts chapter 16 verse 31, ang sabi doon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Panampalataya ka sa Panginoong Kristo, ikaw ay maligtas. Pero magandang quote si Spurgeon, Charles Spurgeon. Sabi niya, and I'd like to quote, sabi niya, the gospel is like a cage lion. It does not need to be defended. It just needs to be let out of its cage. Tawa niyo? Yung daw leon na nakakulong. Yung gospel daw, parang leon nakakulong. Hindi mo daw siya kailangan na pagtanggol, depensa. Kailangan mo lang pakawalan. Ano sabihin? Ang ibig sabihin na, yung kapangyarihan, wala dun sa mensahero. Wala sa galing nung nagsasalita. O nung nagsishare. Wala dun. Kundi yung kapangyarihan ay nandun sa gospel mismo. Nandun mismo sa salita ng Diyos. Na kapag tinuklat mo, sinabi mo sa kapwa mo, binasa mo, wala sa iyo, kundi nandun sa pagkilos ng banal na Espiritu. Nasa gospel mismo yung kapangyarihan. Ano sabi ni Pablo? Sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of God. For it is the power. Ano sabi niya? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Para ang tao ay maligtas, makakilala sa Panginoon. Yung Ebanghelyo. So, ang responsibilidad natin ngayon ay maging tapat tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun ang nangangatili naman. Tapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Tapos, pagkatiwala na natin sa Panginoon, paano babaguhin ng Diyos yung puso ng tao yun. Kasi nga, hindi naman tayo yung magliligtas. Ang Diyos ang magliligtas. Ang Diyos din ang may kakayahan na paguhin ang kanyang isipan. Paguhin ang iyong puso. Paguhin ang kanyang puso. At tuluyan siya makakita sa Panginoon. Okay, ang question. Handa ba tayo mag-share? Handa ba natin ibahagi ang mabuting balita? Simple kasi na alam mo yung gospel, alam mo yung good news. Si Christ, namatay siya on the cross. Yung isang kanyang dugo doon, namatay. Alam mo yung gospel. At nanampalataya ka doon. Minsan nga, todo depensa ka pa, no? Na ito yung gospel. Ito lang siya. Pero wala o hindi naman natin na ibabahagi ang mabuting balita. Yun ang ano eh. Kaya yung question natin, handa ba tayo? Handa ba natin ibahagi? So, tanda mo ito, hindi ibinigay
ang mabuting balita sa iyo para huminto sa iyo. Are you with me? Hindi ka iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo para huminto ka. Para huminto, tumigil yung pagsulong ng mabuting balita sa atin. Pagkus ang isipin mo, ibinigay ang mabuting balita na ito sa atin, sa akin, para ako ay humayo. Meron akong bitbit na mensahe ni Kristo. Yung mabuting balita niya, dala-dala ko. Ang ating mo ba na sarili o itambay na natin? Huwag nang i-share ito sa iba. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, na tayo nawa ay maging committed. Ibahagi ang mabuting balita. Baka dito ako magtatapos. Baka hindi naman tayo kailangan pang tumingin sa malayo. Na wag muna yun. Although sinabi ng Panginoon kahit saan or lahat ng bansa ay turuan ko. O pala, thankful tayo kung mangyari ngayon. Makapunta tayo sa iba't ibang lugar. Labas ng bansa natin. Okay yun. Pero sa ngayon, hindi natin kailangan tumingin muna sa malayo. Sipin mo lang ito. Baka nasa paligid mo lang. Andiyan lang sa tabi-tabi. Yung kauna-unahan mong pag-share. Tumingin ka lang ng palpitaw. Meron dyan. Parang yung sabihin. Andiyan ang iyong pamilya. Andiyan ang iyong mga anak. Andiyan ang iyong asawa. Hindi mo nang marinig ang mabuting balita. Andiyan ang iyong mga katrabaho. Andiyan ang iyong mga kaeskwela. Andiyan ang iyong mga kapitbahay. Sila, ang mga nakapaligid sa iyo. Sila baka kauna-unahang pare-reach mo. Mababahagyan ka ng mabuting balita ng Diyos na ito. Dahil si Kristo ang nagligtas sa atin, makakatayo tayo. Dahil si Kristo ang siyang nagsugo o nagpadala sa atin sa tayo ni San Man na tayo dahil siya yung commander natin. Yung nag-utos sa atin. Kahit saan niya tayo dalhin. Saan niya tayo utusan. Makayo tayo. Meron tayong sa mula sa kanya. Kaya, ating topic, the gospel makes us ready, ang ebanghelyo ang nag-ahanda sa atin. Ang mga lang. Hila namin Diyos, salamat po sa iyong salita doon na pinalakay, pagdangan namin, at sa pamuhay nawa namin ang mga salitang ito. Patawarin kami sa aming kulang sa marahil may mga pagkakataon na dapat na namin ibukas sa aming mga bibig. Kaso napaunahan kami ng tako. Pero sana sa mga susunod na mga pagkakataon na kami ay mabigyan ng pribilehiyo na pag-share ito sa iba. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay maki-share namin ito sa aming kapwa. O aming panalangin.